Balik operasyon ng mga power plant na nag-offline at binaha matapos ang panalasa ng bagyong Glenda. Pero sapat na ba ito para maibalik sa normal ang supply ng kuryente? May ulat on the spot si Julius Segovia. Julius? Lala na sa yellow alert pa rin ang Luzon Grid ngayong araw. Ibig sabihin manipis ang reserbang kuryente. Sa datos ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP nitong alas 6 ng umaga, higit 100 megawatts lang ang power reserve sa Luzon, malayo sa normal na reserbang 647 megawatts. Ayon kay Director Maylin Capungkol ng Department of Energy, balik operasyon na ang maraming plantang nag-offline nung kasagsagan ng bagyong Glenda. Kabilang ng ilang power plant na binaha. Ang problema, paunti-unti pa rin ang nalilikha nitong kuryente kaya kulang pa rin ang reserba. Hindi naman daw kasi ura-uradang 100% kapasidad agad ang kayang isupply ng mga power plant na galing sa maintenance shutdown. Ang ikinatatakot ng DOE Lala, ang magiging power situation bukas kung kailan inaasahan ng mataas na power demand dahil balik trabaho at eskwela na ang marami. Umaasa ang DOE na babalik na rin sa grid ang ilang pang plantang pumalya noong isang linggo. Kung hindi, malamang na yellow alert pa rin ang Luzon Grid bukas. Ang manipis na reserba rin daw ang dahilan kung bakit hanggang ngayon malaking bahagi pa rin ng Southern Luzon at Bicol Region ang nangangapa sa dilim. Marami rin daw kasing mga poste at linya ng kuryente ang hindi pa rin naayos hanggang ngayon. Nauna nang sinabi ng DOE na 2 linggo ang bubunuin bago 100% maibalik sa normal ang supply ng kuryente sa mga apektadong probinsya. Samantala sa panayam naman kanina Lala ng Super Radio DZBB, minungkahi ni Senador Antonio Trillanes IV, na ibaon na lamang sa lupa ang mga linya ng kuryente. Kaya naman daw ito ng Meralco pero bukod sa malaking gastos, ang tanong, sino ang magsusolder ng gastos na ito? 5 beses daw kasi itong mas mahal kumpara sa aerial power lines. Yan muna Lala ang pinakasariwang balita mula sa Quezon City. Balik sa iyo. Julius, tanong lang so paano ba yan? Inaasahan pa rin natin ang rotational brownout dito sa Metro Manila? Lala, for Metro Manila, tiniyak sa atin ng Meralco na wala raw manual load dropping ngayong araw. Ibig sabihin, hindi sila magpapatupad ng rotational brownout. Yun nga lang Lala, sa mga franchise area ng Meralco sa Southern Luzon, talagang marami pa rin daw yung walang kuryente dahil hindi pa rin nga naayos lahat ng mga poste ng kuryente na binuwal ng bagyong Glenda, Lana. Pero ang tanong, paano dun sa ibang mga kababayan natin kagaya nung nabanggit mo sa Southern Luzon, ano ang kanilang aasahan kahit papaano ay meron silang kuryente for 24 hours? Actually, Lala, ang commitment sa atin ng Meralco, binabanggit nila kanina sa ating panayam kay Joe Saldariaga, ang tagapagsalita nga ng Meralco, ilang araw pa yung bubunuin dito sa southern part ng Luzon bago talaga maibalik yung kuryente. Pero hindi naman ito Lala 100% na wala silang kuryente. For example, sa Cavite, sa Tanza, sa bayan ng Tansa, meron ng kuryente yung bayan ng Tansa pero may ilang barangay doon yung wala pa rin kuryente hanggang sa mga oras na ito. Ang binabanggit naman ng Meralco sa puntong yan, magkakaiba naman doon kasi ng circuit yung mga bayan. Kaya kahit pa sabihin natin na yung ilan nga, mga magkakapit bahay sila, magkakalapit ng bahay pero may kuryente, yung isa naman ay wala, ito daw ay dahil magkakaiba ng circuit o ng circuit. Yun yung sinasabi ng Meralco naman sa ating dahilan, Lala. Maraming salamat sa iyo, Julius Segovia.